Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome to the 365 Daily Devotion. Ngayong araw ay June 6, 2025 at ngayon ay pagpapatuloy lang ng ating series na Seminary Edition. So, tayo ngayon ay dadako sa ating panibagong topic na tinatalakay natin yung iba't ibang salita ng Diyos na i-explain natin in a smart way, good way, easy way to understand. So, ito yung intellectual intelligence. So, yun yung topic natin ngayon. So, yung katanungan sa ating topic ngayon, ikaw ba ay aksidente or disenyo ng Diyos? So, sa tingin mo, mga kapatid, yung bilang isang tao, itsura mo, yung mga katawan mo, hango dun sa pagkatao mo, ikaw ba ay aksidente ginawa ng Diyos? Or totoong dinisenyo ka ng Diyos? So, di ba, may makikita tayo na ikaw napaka-perfect ng katawan mo, perfecto, walang kulang. Pero yung iba, walang kamay, walang paa. Pero yung iba namang walang paa, napakagaling kumanta. Yung galing nila sa mga math, sa mga subject, sobrang talino nila. Pero ikaw ang komplento, minsan, ikaw pa yung minsan walang trabaho. So, ito yung pag-explain lang natin. In-explain natin. So, pero meron talagang good way na dinisenyo ka ng Diyos dahil meron siyang plan para sa'yo. So, basahin natin yung intelligent design. Intelligent design is the view that God directly created the world and all its creation, its life form. It stand on the contrast that believe that life developed purely by random evolutionary process. Scripture reveal that the creation is intentionally purposeful and display God's wisdom is and power that complicate the beauty of life, point to a divine creature not changed by choice. So, itong mundong ito is sinasabi dito na ito ay intelligent design. Dinisenyo ito ng Panginoon according to sa kanyang mga form. Meron tong kahulugan, meron tong planong Panginoon para dito na iniwala na life developed purely by the random evolutionary process. Na random yan, iba nakikita natin sa pag-aaral natin, may mga paniniwala na ang Diyos ay maputi, kulot. Pero sinasabi ng Bible, ang Diyos ay puti ang buhok, yung mata niya parang apoy, hindi siya kaputihan. Pero may mga paniniwala tayo, gaya nung ang tao daw ay nagmula sa unggoy. Pero sabi sa Biblia, ang tao ay nagmula sa alikabok. So meron yung mga pag-aaral sa mundo ito, pero totoo lang, ay dinisenyo tayo ng Diyos ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang plano or kagustuhan para sa atin. Lahat naman yun ay kabubuti natin. So sabi nga sa Psalm chapter 8 verse 3 to 4, when I consider your heaven, that work of your finger, that the moon and the star which you have set in place, for what is mankind that you are mindful of them, human being that you care for them. So fine tuning of creation reflect intelligence creator. Intelligence creator which is God. Ito yung fine tuning of creation reflect. Kaya reflect to ay sa gustuhan ng ating Panginoon. Life complexity is divine purpose. Meron purpose ang Panginoon. Bakit? Ganon din sa inyo. Yan tayo din sa inyo, yung mga bagay, hayop, lugar, itong mundo ito, intelligent design, glorify intelligent design. Ay hindi naka-coordinate sa mag-glorify. Na dinisenyo tayo ng Diyos bilang tayo ang pinakamatalinong nilalang sa mundong ito. And tayo ang umaaral ng salita niya para i-glorify siya. So, always go back to your Creator, which is God. Believe not God created you for the purpose. May purpose ang Panginoon, may plano maganda para sa iyo. Kung meron man ikaw na meron man yung iba na wala ka, pagpasalamat pa rin dahil alam naman mo na meron ka na wala sila. May purpose sa Panginoon, bakit yun? Kaya wait mo lang at manalo ka sa Diyos at maniwala ka, bili ka sa Kanya. Maniwala ka sa Kanya sa lahat ng oras. Cultivate God's given design for God's glory. So, alam mo para sa trono, meron tayong natulong sa panalo pakikinig. God bless all.